Sa susunod mag-appoint ka, siguraduhin mo walang sapak. Pananagutan mo yan eh. Walking time bomb yung lupon mo eh. Hindi mo alam ka paano kasi binubulungan ka ng mga demonyong katabi mo dyan. Patigilin mo yan. I want you to listen. Binigyan kita ng pagkakataon para mag-explain. Nagpapakita ka na magaling na investigador ka. Hindi yun eh. Para sa akin, di mo ginawa yung tama eh. Para pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. What is your point of doing this? What is your point of doing the probing or investigation on the air? Tell me. Tell me kung anong mali. Tell me kung anong maling ginawa po namin Kap at nung maling misis. You just have to understand, merong physical child abuse na nangyari na dapat dito, kumilos agad yung inyong vowsy, whether tama, whether hindi tugma yung araw o oras, mahalaga na sa CCTV, nagmagandang loob yung concerned citizen, ipinakita yung video, binalibag yung bata na parang ragdoll. Ayan po sa video na yan. Lupon po ninyo yan. Bakit hindi nyo imbestigahan muna yung lupon ninyo? Tanong. Siguro, Kap, ganito, sige, patatanungin uli kita, iimbestigahan din kita, Kap. Para medyo habang nakikinig sa atin ang mga lawyers, nakikinig din siguro, tawagan mo nga si Boying Rimulya, at saka, hindi, yung si John Vic. Para nang sa ganun makinig, okay? Para nang sa ganun, pati yung doon sa barangay affairs ng DILG, kung sino man undersecretary, para nakikinig, para bibigyan kita ng proper forum. You're doing a live investigation to prove na may mali sa kanyang mga sinabi. Tanong, anong kasinungalingan ang sinabi ng magulang na sa pananakit sa kanyang anak? Okay po, ganito po. Hindi. Anong kasinungalingan yon? O, mamaya, kung gusto mo sagutin, kasi gusto mo magdidetalye. Sagutin mo, sige. Apo, kasi unang-una po, ang gusto niya, Sinong niya? Yung nanay? Tinulungan ng barangay. Yung nanay. Apo, sinabi Alright. ko hindi tinulungan ng barangay, pero May 5 po yan nangyari, hindi po May 11. 1:45 PM siya nag-message sa akin, 11:48 PM ko ng gabi na May 5 na basa. Pero po, nagpunta siya dito sa barangay para po mag-blatter. So nag-blatter po siya sa headquarters ng Tanod. Nakaano sa kanya, yung desk officer po mismo. Kap, okay na, ginawa niyo po. It's not the question of what you did, how much you did as far as your investigation. It's the question of what you did with the complainant. Kayo po, ama ng barangay. Ang sangkot po ay yung inyong... Sila ng ano po, Yung sangkot po, yung pananakit, pakinggan niyo po ako, si Louie, yung pong lupon na binalibag yung bata, yun po yung suspect na nirereklamo. Hindi po kayo. And ganito po, nireport po siya sa Bausi. Okay? And nagkaroon sila ng blatter sa Bausi. Nagkaroon sila ng blatter sa Bausi. Okay? Tapos po, nagharap sila, may blatter, and then in-endorso ng Bausi natin sa Women's Desk. Dahil nga sa Women's Desk. Kasama po ba yung vowsy ninyo sa barangay papunta sa Women's Desk ng police station? Ito po, nandito. Hindi, sinamahan po ba ng inyong vowsy because this is criminal? Hindi na to pambarangay. Ang mga bata ay protektado ng Estado. The kids are protected by the welfare of the kids are protected by the state. Alam niyo po yan. Ngayon, kung tama yung prosesong ginawa ng inyong vowsy, kini-question ko, sinamahan ba ng vowsy pagkatapos mag-imbestiga, kinuha yung impormasyon at sinabi, nako, kremento. Hindi na po pwede pambarangay ito. Halika nanay, samahan kita sa police station. Ganun bang ginawa ng inyong vowsy? Po yan. Kay Ma'am. Kap, ayoko makinig kung sino man yung daldal. Ikaw ang tinatanong ko, Kap. Answer the question. Sinamahan ba ng vowsy, Kap? Sinamahan siya ng Bausi natin sa Women's Desk po. At Okay na. Kap, sige, sinamahan. Sinamahan ba ng vowsy sa Women's Desk, sa police? Kinabukasan na po yun. Kinabukasan. Nung araw na pumunta ka sa barangay para i-report, yung pambabalibag sa iyong anak, anong ginawa ng vowsy nung mag-report ka? Di ba po, nag-blatter po siya. Sino yung blatter? Yung vowsy? Opo. Nung araw na pagbalibag mismo. Opo. Tapos po, Anong ginawa niya? Sinabi niya, teka muna, dadalhin na natin sa pulis to? Ganun ba? hindi. Kasi sasamahan niya ako. Dapat Sinamahan ka ba? Okay, sige. Sinamahan ka ba nung araw na yun? Hindi po. Kinabukasan nga po niya ako kinabukasan. sinamahan kasi pinabalik pa po ako ng pulis. Ano pong ginawa ng vowsy nung araw na binalibag yung bata
na pumunta roon, alas 9 nangyari, mag-alas 12 na, tapos pinabalik pa the next day? Di ba? Tama ba yung Kap? Hindi po namin siya pinabalik po noon. Dahil Okay. Ano pong nangyari nung araw na yon, yung alas 12 na mga sinasabi na natin? Kasi po, nag-blatter po siya. Dahil nga... Saan po nagpa-blatter? Sa barangay po ninyo, Kap? Apo, tapos... Ano pong ginawa ng barangay Vauci ninyo, Kap? Nag-walk out po siya kasi sabi niya... Sino nag-walk out, Kap? Sino nag-walk out, Kap? Si Aling Melody po Alright. mismo. So, kaya pumunta na siya. Bakit ka nag-walk out daw ng araw na yun? Pumasok po yung ano dun eh. Kasi kung Sos- Alam mo, nag-walk out daw, Kap, kasi pumasok yung suspect na bumalibag sa anak niya, nakikipag-areglo, Kap. Alam mo ba yan, Kap? Alin po. Makinig ka, Kap, ha? Huwag patagilin mo yung kung sinong bumubulong sa iyo. You and I are talking to each other. Nakikinig sa ating ngayong buong bansa. Habang nag-iimbestiga, pumasok yung nanay sa sama ng loob, nakita niya yung bumalibag sa kanyang anak nung araw na yon at nakikipag-areglo. Alam mo ba yung, Kap? Kaya siya nag-walk out. Sagot, Kap. Hindi mo alam, Kap, ano, kasi binubulungan ka ng mga demonyong katabi mo dyan. Patigilin mo yan. Mapapahiya ka, Kap. Po kasi mismong Bausi po. Kap, mapapahiya ka, Kap. Pinapasa na kay Bausi daw. Alam mo, Kap, na checkmate ka na. Binibigyan kita ng pagkakataon kasi nag-iimbestiga ka on the air. Akala mo kung sino kang pulis. Kaya po yung nangyari, mismong Bausi po natin. Okay. Kap, alam mo ba na yung lupo na sinuspindi mo, pumunta mismo nung araw na yon, inaareglo yung nangbalibag, inaareglo yung nanay. Ang sama ng loob ng nanay na binalibag yung kanyang anak ng lupon mo. Kap, pakinggan mo ako, ha? Pakinggan mo ako, Kap. Patigilin mo muna yan. Let me finish and I'll let you talk. Huwag mo akong sasabayan. Alam mo ba, Kap, na pumunta... Kap! Kap, makinig ka, Kap, ano? Alam mo ba, sagutin mo muna ako, kasi kung hindi, patitigilin na kita. Alam mo ba na pumunta yung kagawa, o yung lupon na nagbalibag ng anak niya, pumunta sa Vauci, at pagkatapos inaareglo siya, nakita niya yung buisit na nang balibag, kaya siya nag-walk out. Wala na nangyari po kasi... Ayun, hindi mo alam. So, hindi mo alam, makinig ka. Attorney Batas Mauricio. Mukha pong malala ang problema ni Kap. Bakit po malala? Kasi pagka po ganyang katarungan pambarangay, hindi na nakakasakop doon sa krimen o sa pangyayari, hindi na po dapat pang nag-iimbestiga. Dapat po may turnover na kagad sa kapulisan yan for proper police investigative work. Sa ilalim po ng ating katarungan pambarangay law, banggitin po natin kung ano po yung sinasabi ng batas sa Section 408 Republic Act 7160. Yan po yung katarungan pambarangay law. Ano ba yung mga krimen na masasakupan ng barangay at pwede pa niyang pakialaman o imbestigahan? Yung pong mga krimen na ang parusang pagkakabilanggo mababa sa 1 taon. Ito po paglabag na sa karapatang pambata, Ginoong Ben Tulfo, ibinalibag yung bata, menor de edad, at nagawan ng karahasan na nagdulot ng kapansanan sa bata. Yan po ay katarungang karapatan na ng pambata, abuso sa karapatan ng bata, na ang nakakasakop po dyan, mas matataas na ahensya ng gobyerno. Kapulisan na po dapat nag-iimbestiga, tapos diretso na po yan sa piskalya. Nareglo ng batang sinaktan. Endorso namin sa Kap, ganito na lang, Kap, ano? Ayoko nang ipitin ka, Kap. Binigyan po kita, Kap, ng pagkakataon. I want you to listen. Binigyan kita ng pagkakataon para mag-explain. Nagpapakita ka na magaling na investigador ka. Public servant ka eh. Para sa akin, di mo ginawa yung tama eh. Kailan mo sinuspende yung lupon? Pagkatapos po nung pangyayari, Okay. meron po kami sa Lupon, every Monday flag ceremony. Okay. Ng taong So, okay. Ang mga Lupon po dumating. Alright, Yung so, Lupon po na yun. sinusuka mo ba, Kap, ang trabaho ng lupon mo na hindi naman trabaho ng lupon? Ang lupon, appointed po yan, Kap, hindi ba? Kap, hindi ba ang mga lupon appointed yan? Nangyari po na yun. Kap, sagutin mo ako, Kap. Kap, sagutin mo ako, Kap. Kap, sagutin mo ako. Hindi ba ang lupon ay ina-appoint ng barangay chairman? Appointee lang yan? Yes po, opo. And then, Ayun naman pala, Kap. Hindi siya hinalal, hindi pa, Kap. Sa susunod mag-appoint ka, siguraduhin mo walang sapak. Pananagutan mo yan eh. Paano, baka sa susunod, Kap,
pumunta sa kwarto mo yan, may dalang baril, sus Mario Josep, susunod ka na dahil hindi mo maintindihan. Walking time bomb yung lupon mo eh. I don't want you to be the next victim. Pangunahin, kawalan ng kaalaman ng ating mga otoridad sa barangay dyan sa lugar na yan kung ano po ang kanilang tungkulin. Sana po binabasa nilang katarungan pambarangay law sa Republic Act 7160 kasi po pagka ganyan na ang krimen o ang ginawang pananakit sa bata ay hindi na po napaparusahan ng 1 taon pababa ang pagkakakulong, wala na po silang dapat ginagawa dyan. May referral na po kagad sa kapulisan. At dahil hindi po nila ginawa yan, yan po ay paglabag sa kanilang tungkulin bilang gobyernong opisyal ng gobyerno at papasok pa po sila karagdagang kaso, hindi na lamang po kasama sila doon sa pag-aabuso sa karapatang pambata, kundi pati na graft and corruption, Republic Act 3019. Ang mananagot po si Kapitan, yan po maliwanag po dahil siya po ang pinuno ng barangay na dapat nakakaalam ng lahat ng ito. At ang kaso po riyan, hindi na lamang po negligence, pagpaumanhin po Ginoong Ben Tulfo, kundi gross ignorance of the law, resulting to grave abuse of official functions. Hindi niya alam ang batas, kaya po hindi niya nagagampanan ang kanyang mga tungkulin. Wala pong kapatawaran. So ang kaso po, kasong kriminal. Ayan. Graft and corrupt. Pangalawa, po pwede po siyang maging indirect participant doon po sa Republic Act 7610, abuso sa karapatan ng bata, dahil yung ginawa niya, karagdagang abuso, hiwalay na abuso, maliban doon sa ginawa ng kanyang lupon na ibinalibag yung bata. Ito po'y nagpabayasa sa tungkulin pagbibigay ng proteksyon sa bata. Pangatlo, kasong administratibo. Ano po yung kasong administratibo? Ito po'y gross negligence, gross ignorance of the law, leading to abuse of official authority, madidismiss po siya sa kanyang tungkulin. Kung gusto po ng mga magulang, papanagutin din si Kapitan sa mga danyos perjuicios na nakamtan ng mga magulang at nung bata, may kasong sibil din po yan for damages. Whatever that you say, it's best na siguro pag-isipan mo muna, Kap. I don't want to go any further kasi baka maipit ka namin. And I don't want that, Kap. I don't want to do it, Kap. I want you to be humble, to listen carefully and learn from this. Ganun lang ang gusto po namin gawin, Kap. Bibigyan ka naman pagkataon, magmuni-muni, wag mo na kaming kasahan kasi maiipit ka. Hindi lang yung bitag, kundi pati yung NGO at yung ibang mga nanonood sa atin, aabot pati palasyo to, Kap eh. Di mo ba alam? Pati sa DILG? Di mo ba alam, pwede ka masampa ng kaso? Mauumbudsman ka rito? Please, for your sake, makinig ka na lang, be humble and shut up. Huwag kang magbabanta na sasabihin mo sasampa mo ng kaso ang magulang kasi kung hindi, papasok na kami. Hindi ka namin bibigyan ng puwang. I don't want you to get in trouble. Have a nice day. Nakikinig po ako. Maraming salamat. Okay, adios. Hindi na pagkakataon. Okay, sige, Kap. Salita po ako. Maraming Alright. salamat po. Ako nang bahala sa iyo. Maniwala ka sa akin. Hindi ka pwedeng galawin dyan kapag ginawa nila yan. Etong tape na to at saka lahat. Malapit pa naman ang eleksyon. Kap, kung nakikinig ka uli, think well. Think good. Listen carefully. Listen closely. Listen intently. Ito po kami sa bitag kapag medyo nakikita po natin dito sa parte. Pag nasa tama po kayo, ipaglalaban po namin yan. Hindi po namin kayo iiwan. Sinasabi ninyo na hindi pinagsasalita ni Sir Ben, it's because hindi nagbibigay ng tamang sagot itong kapitan doon sa nangyari. Mismo sinabi niya na, inamin na niya kanina, na hindi niya alam kung ano ba ang nangyari doon sa Bausi. Nawin po natin. Kami nagsisino, ilalaban po namin kasi put yourself in the shoe of these people. Ayaw natin na may mga abuso sa kapangyarihan. Wala po kami inaakusahan. Pero kayo na po ang humusga. Para pambansang sumbungan